Another video, another new loan app po na madadownload natin sa Google Play Store. Well, alam niyo ba, kahit bagong loan app siya, buo siyang matatanggap. Very low interest rate, longer term payment, and SEC registered siya kahit bago pa lang siya. Alakas maka-legit, diba? Pero ang tanong dito, okay ba siya utangan? At the moment that I'm trying this loan app, wala pa siyang ka-download, wala pa siyang ka-review. Bagong-bago lang talaga tong loan app na ito. Kasi na-release lang siya this November 2025 at parang ako pa lang yung magta-try dito. Well, disclaimer ha, this video is not sponsored at gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Ako din naman is naghahanap din ako ng mga ganitong mga loan app na worth it siya i-share, of course, no? Kasi baka of course madaming makautang dito in the future. Kaya ngayon pa lang nare-review na natin siya. Anyway, sa mga bago dito, nagre-review po tayo ng different OLAs or loan app or loan services that we can download online. Bago man yan or existing, legit man yan or hindi, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Dito po nagbibigay rin po tayo ng mga recommendation, legit reviews, and what OLAs to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga video, you can consider subscribe at click mo yung bell button para ma-notified ka at ma-update ka sa mga bago ko pa pong mga videos. Well, back to this new loan app, which is itong si Suki Peso Loan App. Well, tinry ko siya, of course, and guess what? Kahit unemployed tayo or student man, is matanggap siya kasi wala naman siya hinihinging supporting documents, supporting our income, and etc. And of course, may instant loan offer siya sa atin. By the way, nagpapautang siya ng up to 20,000 pesos sa mga first-timer, but doesn't guarantee na yun talaga ibibigay nila sa atin. Of course, subject for evaluation. Bago natin siya itry since bago pa lang to. At alam ko nandito ka kasi gusto mong subukan tong loan app na ito. So, this video is for you. Kasi lahat ng gusto nyong malaman dito kay Suki Peso from the beginning up to the end is isi-share ko yan sa inyo. Kaya stay tuned and keep watching. Well, the first time na nakita ko kasi to sa IG story ko, nag-i-scroll ako doon kasi at nakita ko ito. And then sabi ko, parang loan app ito at bago lang siya sa akin. Kaya kinlik ko yan at nag-direct siya sa aking Google Play Store. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, di ba, ang linis, no? Wala tayong makitang reviews and download. So, parang ako pala magta-try dito. Aking kaunahan. So, sabi niya dito, under daw siya kay Andromeda Lending Corporation. At tinignan ko sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform, wala ito. Well, sa katotohanan pala, I found out, nakita ko dito sa app details niya na yung loan partner niya, yung loan provider po nitong si Suki Peso is under pala kay Kidmanch Lending Incorporated, which is ito po yung legit na naka-register po sa SEC website. Well, kahit under siya kay Kidmanch Lending Incorporated, no, dun sa description niya, hindi naman natin makita tong loan app na ito. Parang naka-website yung description niya doon. But anyway, still bago pa nga lang. So, ang importante dito, yung loan provider niya is SEC registered. Well, expect in this video, ibibigay ko lang talaga yung tamang expectation nyo dito. Very transparent lang tayo dito as usual para mabigyan ko kayo ng heads up and maging aware kayo sa loan app na ito. Well, dinownload ko yung app. In-install ko siya, guys. Wala pa na opening the app ko. Meron siyang privacy or permission statement dito that I need to confirm. Sa mga loan app, common ito na i-allow daw natin na ma-permit daw yung mga SMS, location, and etc. Well, that is followed by the privacy policy na kinonfirm ko din for me to proceed na rin. And then after this one po, I need to input my mobile phone number and then get the OTP. And then ang nagpadala po sa akin ng OTP ay si Ayudas. Well, and-enter ko po yung verification code na ito and then nag-proceed ako sa next step, which is sabi po niya dito, nagpapautang daw po siya ng maximum loan amount of up to 20,000 pesos. So, kinlik ko po itong apply agad and then dito po, I need to undergo the application process at sisimulan po natin sa personal information, which nanghihingi po sila sa atin ng type of residences or mga addresses po natin, including our educational level, marital status, number of children, living condition. Then, after po nito, this is followed by the work information. And for the profession, guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kahit tayo ay unemployed, student, self-employed, or employed, pwede po tayo dito. Kasi for me, I choose unemployed only lang, no? And then, kahit naman unemployed yung piliin natin dito, tatanungin pa rin po tayo dito about our work information din at yung ating salary income daw. Well, after filling up this one, guys, move on tayo sa next step, which is the contact information or the character references po. Tatlo po yung hinihingi nila at magdadirect po siya sa ating phone book list. Pipili po tayo doon ng i-input natin dito. And dito sa baba, we need to provide our email address po dito. And next po nito is tinatanong naman nila about our credit standing, if we have an existing loan, overdue loan, yung mga ganun lang po. So, nilagay ko lang dyan lahat is no loan, no loan, no loan. Well, after po nito is our ID information na po. And for you to have an idea, guys, ito po yung mga IDs na kailangan po nila. So, ang dami pong pagpipilian dito sa taas, no? And then, pipicturean natin right away po ito. And for me, I choose my PhilHealth ID lang. And then, guys, mag-auto capture po yung ID number na pinicturean po natin sa ating ID. And the next po nito is our self-verification na po. And the right after is our bank information or bank account po. So, dito po, pwede pong e-wallet or bank account po yung i-fill po natin dito. This is a disbursement method ha, withdrawal method po ito, na in case po
po na decided tayo mag-loan dito, dito po yun isi-send. Well, for me, I choose e-wallet accounts lang. At ang pinili ko po ngayon is my GrabPay account. After this one, bumalik tayo sa pinaka-homepage niya. Pinili ko lang yung apply, di ba? Paulit-ulit tayo, no? So anyways, after that one po, magbibigay po sila ng loan details sa atin, including our loan offer. So may mga amount po tayong pagpipilian dito kung magkano po yung ilo-loan natin. So ang pinaka-highest po nila is 20,000 pesos. Ang pinaka-minimum po is 1,000 pesos. Well, as a beginner here, and then bagong-bago yung loan app, so gusto ko siyang subukan at tinry ko lang po yung pinaka-minimum, which is yung 1,000 pesos. And then wala siyang details, guys. Pipili ka lang ng loan amount. Yun lang yun. And then dito sa baba, nakalagay na merong loan app siya na kakolab. Si Suki Peso at si Swift Pay loan. Nag-offer sila parehas ng up to 40,000 pesos. Medyo magulo siya, no? Kasi wala siyang ganong information. Tiningnan ko naman tong terms of the loans niya. Baka wala rin naman tayong mapala. Parang privacy terms lang nila yung nandito. Wala tayong makikita ang disclosure statement niya kung magkano yung matatanggap, magkano yung interest rate. So, ang ginawa ko, kinlik ko itong submit kasi baka dito na natin makikita yung ating loan details. Well, after that one po, nagka-countdown na siya. So, ini-evaluate niya na ako. Well, after this evaluation, nakalagay naman, success, loan process successfully and will be received soon. OMG! Auto disbursement pala tong loan app na ito. Based on my loan preferences daw, I match the following products for me, which is itong si Suki Peso nga daw, at saka si Swift Pay loan. Okay, confirm ko naman siya kasi walang ibang details dito. And then after niya, nagbago yung loan amount ko dito. Naging maximum loan amount na of 10,000 pesos. Hindi ko yung apply kasi naguguluhan ako. Pero ang nagpa-pop up dito is repaying on time can build up your credit and improve your credit limit. So, ibig sabihin, naka-loan process ako. Diba? Magulo siya, guys. But anyways, is dito sa upper right side po, may nakalagay dyan order. So, yan po yung i-click natin para makita natin kung ano na po yung progress ng niloan ko nga kasi wala na akong balita. After that, anyways, dito sa processing, nandito nga yung loan offer ko. At guys, look at this one po. Diba ang pinili kong loan amount is 1,000 pesos. Sa dalawang loan app na ito, which is itong si Swift Pay loan at itong si Suki Peso loan. Diba naging Suki Peso loan na siya? Na tag 500 daw yung bawat approval rate ko dito. 1,000 nga kasi yung pinili ko, diba, na loan amount. So, eto na. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Kinili ko bawat details. Na natin si Swift Pay loan. Well, guys, look at the repayment term ko. Hindi siya 7 days to pay, ha? Kasi November lang ngayon at magbabayad ako ng first repayment ko by 12/28. Mag-e-end ako by next year pa, March 18. Seryoso ba to? Ang tagal nito, ha? Kahit maliit yung amount. So, okay siya, of course, no? Kasi longer term payment. Well, dito sa baba, nandito naman yung breakdown niya ng service fee na 0 daw. At may interest ako na 16 pesos sa 500 pesos. And look at the amount na ma-receive ko. Buo siya na 500 pesos talaga. Transparent na buo talaga. Hindi pa eme-eme. Buo talaga, ha? Well, anyway, sa Swift Pay loan pa lang tayo, ha? So, dito sa Suki Peso loan na meron akong loan offer po na 500 pesos. Well, ganun din po yung kanyang repayment plan na hindi 7 days to pay. Suki Peso din is ganun din. Buo ko rin siyang matatanggap. Yung buong 500 pesos na yon is matatanggap ko daw siya ng buo. With a minimal interest rate. Ang baba nito, guys. For your information, mababa na ito since bago pa lang tong loan app na ito. Well, wait ko lang, ha, kung legit talaga na makakapangutang talaga tayo dito kasi wala pa naman akong result, nasa processing pa ako. Well, guys, after 5 minutes of waiting this one po, completed na po yung application ko dito. May result na tayo at rejected parehas. Grabe, no? So, natuwa pa naman sana ako kahit auto disbursement siya kasi buo naman siya matatanggap. Palit lang yung interest rate niya pero na-reject niya ako. Well, legit kaya? Nabuo talaga siyang matatanggap, no? Kasi ito yung declaration niya, eh. Well, anyways, ang pinaka-take ko lang dito, okay siya kasi SEC registered. Buong matatanggap, low interest rate, longer term payment kahit bago pa lang siya. Pero yun nga lang, sadly, auto disbursement talagang atake nito. Pero hindi niya ako na-offeran. So, maybe pinili ko na lang sana sa GCash, no? Para na-receive ko talaga. Kasi sa GrabPay yung pinili ko. Medyo ilang kasi sila sa mga ganong e-wallet. Well, don't worry, I will give this a try once again and magpapalit tayo ng information dito. Tingnan natin kung maa-approve tayo dito. Well, anyways, if ever na matry nyo tong loan app na ito, sa mga nakapag-try na dito sa loan app na to, paki-comment down below naman po, no? Para aware din po yung ba natin yung viewers kung ano ba talagang atake nitong bagong loan app na ito. Don't worry, guys, if ever may changes or improvement or kung ano man talaga ang totoong kulay nitong si Suki Peso, i-update ko kayo. Kaya dapat mo nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!